So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende po yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi baka hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan, akala mga paninira ang magkatotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin sa Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, rin bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check more natin kasi mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Shane Sibal. Meron siyang 110 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Maria Medesiplon, meron siyang 64 na mga comments. Lerma Sondita, meron siyang 39 na mga comments. Eng Gementisa, meron po siyang 39 na mga comments. Conrado Amugawin, meron siyang 35 lahat ng mga comments. Again, sa kasawas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na nag-comment dyan sa baba mga kabayan. And also, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Marie Cres, Barbara Butler, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Biabi Bar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Cristina Batalier, nabigay sa atin ng $3 Australian. Thank you so much. And also, i-greet natin mga kababayan ng happy 9th birthday kay Yulmar Dominic Raquel. This greetings card from your silent viewer, silent senior viewer from Iloilo. So again, happy birthday po kay Yulmar Dominic Raquel. And also, happy birthday, belated happy birthday kay Amara Akia Siplon de Castro. Greetings from Maria Mida Siplon. And also, kasama rin po natin mga kababayan ngayong araw, nandyan sila si Ma'am Len Gonzalez, Nonoy Floren Hills from Mandawi City, Cebu. Nandiyan po si Linda Lim, Julian Sebelleja. Shoutout daw sa Clan Sebelleja and the Hilig Clan. Nandiyan po si Flaviana Avila, Trexie Belia, Sarah Berkman Blanc, Luz Romero, Gis TV, and hi to Joey Tevez. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? How is your morning? And of course, I'm hoping na sana magandang ating gising umaga at meron po tayong very energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. Okay? So anyways, doon po sa ating mga kababayan po na wala pang energy kasi kagigising pala mga kababayan, don't worry. Si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi marami itong mga baon po na mga pasabog at marami rin po tayong mga baon po na mga mainit na mga issue mga kababayan. Napakabago po na issue at kakapasok lang po. Okay? So mga kababayan ko, hanggang ngayon, napakainit pa rin po na usapin yung tungkol dito po sa pag-serve ng warrant of arrest ng ating kapulisan, ng CIDG, PNP at saka ng SAF mga kababayan. Doon po kay Kibuloy, kasi nga syempre dapat siya po ay arestihin mga kababayan kasi nga nagtatago siya at isa na po siyang fugitive. Meron siyang kaso mga kababayan, at hindi lang po isang kaso, as in marami siyang kaso. At dito po ang ating pong korte, napalabas na po ng court order na dito po sa naglabas po ng court order ng warrant of arrest and also search warrant mga kababayan. So syempre nakita rin po natin sa balita na that is June 10 mga kababayan and Monday na nagkaroon po dito ng tension
doon po sa lugar po ni Quiboloy sa Cojic. Siya nga pala, ang tawag ko ngayon makabayan sa KOGC ay Cojic. Bakit Cojic makabayan? Siyempre yung KOGC parang common talaga dapat Cojic lang po. Di ba meron Cojic po na soap makabayan? Anyways, ang Cojic makabayan, init na init pa rin po dito po sa ating gobyerno. So, nakita ko kahapon doon po sa SMNI Makabayan na kung saan in-interview po doon yung mga attorney, pati po doon mga witness daw, yung witness daw na hinaras po ng ating gobyerno, ang ating pong mga kapulisan, during po sa pag-serve ng warrant of arrest, nagkaroon sila ng press conference Makabayan. So, doon po sa press conference na isinagawa po ng SMNI Makabayan, abay, pa-feeling victim talaga. Pa-feeling victim sila doon, at saka nagbabanta sila, nakakasuhan po itong ating kapulisan. Well, actually, sinabi na ho yan, di ba, ni Digong Makabayan the other day, na sabi niya, na yung ginawa daw dito ng ating kapulisan, which is overkill daw, using of excessive force po ng ating kapulisan doon po sa pagsalakay ng KOGC. At hindi niya daw hayaan Makabayan na hindi na to pananagutin po sa batas. So nagbanta po si Digong Makabayan, nakakasuhan po ang ating kapulisan, which is ginawa na po nila. Meron po silang ginawang hakbang itong Makabayan, nakakasuhan na po yung kapulisan natin. So ngayon, in-explain po doon ng KOGC Council na attorney, yung babae po na attorney Makabayan, yung kausap po doon sa head po ng raiding team, yung si Attorney Fuentes yata yon, in-explain niya kung bakit daw hindi lalabas in public at hindi po daw magpapahuli ito pong si Quiboloy Makabayan. Kasi nga 'di ba, lahat ng taong bayan, aside pa ho doon sa gobyerno natin, aside pa ho doon sa kapulisan natin, sa DOJ, na sila po'y nanawagan dito na palabasin na lang po itong si Quiboloy at harapin niya ang kanyang kaso doon po sa Korte Makabayan para wala na po ditong madamay na ibang tao Makabayan. So ngayon, ang explain po dito ng KOGC Council, nakagulat Makabayan. Kasi po kung ano po yung sinabi po ni Quiboloy doon po sa naalala ba natin meron siyang inalabas dito na isang audio recording Makabayan. So yun po ang kailang pinaghuhugutan dito kung bakit ayaw lalabas po ni Quiboloy at bakit ayaw rin po nilang iharap itong si Quiboloy Makabayan. At meron siyang mga dinagdag dito na masabi ko ito Makabayan, ang tanga talaga siya po ay isang attorney Makabayan. Alam niya ang batas at alam niya po yung proseso. Pero bakit ganun po ang kanyang sagot dito na kung saan masasabi talaga si Ivan, tanga naman ito, Mangmang Makabayan, nabulag talaga sa pera Ganun ba? Nabulag sa pera. So mamaya pag-usapan natin yan. And also, pag-usapan rin po natin, kasi nga tuwang-tuwa sila Makabayan, tuwang-tuwa po itong Cojic. Kasi nga, meron pong balita kahapon na tinanggal po, sinibak po sa operasyon yung pong PNP Regional Chief ng Davao Makabayan, yung kasama dun sa raiding team. Yes, sinibak po sa operasyon. And also, 12 po sa mga kapulisan natin Makabayan, included po doon yung CIDJ, included po doon yung SAF, na kung saan nirelieve po sila. Nakaroon dito ng reassignment Makabayan. So, I think pinadala sila, kung I'm not mistaken, doon sa Calabarzon. So, ang sabi po ngayon ng mga vlogger po ni Digong Makabayan at saka vlogger po ni Quiboloy, talagang happy talaga Before po ako nag-vlog Makabayan, pinanood ko po sila si Bisdak, pinanood ko po doon dito sila si Travelers, ang Banateros at marami pa iba. Lalong-lalo na yung pong isang bakulaw Makabayan. Tuwang-tuwa sila. Sabi na ito na natakot daw ang gobyerno natin. Natakot daw ang gobyerno natin, ang PNP, yung SAF, na kung bakit daw tinanggal sila kaagad po dyan po sa Davao at ipinadala po sa ibang lugar Makabayan para daw hindi makakasuhan. Isipin nyo yan, para daw hindi makakasuhan Makabayan, tinanggal kaagad, kinuha kaagad ng gobyerno natin, which is, yan po ay katarantaduhan. Hindi yan totoo Makabayan kasi meron pong ibang rason kung bakit sila kinuha at pinupunta sila doon sa Calabarzon. So, yan kasi ang ipinakalat ngayon ng taga-Cojic, ng mga Cojic vlogger Makabayan. Takot na takot daw sila kay Digong. Di ba nagbanta po si Digong Makabayan, nakakasuhan sila. At ngayon po, meron pong ginawa na po ng hakbang ang Cojic na sila po ay kakasuhan at mag-file sila ng kaso Makabayan. So mamaya, pag-usapan natin yan. Kasi nga, nakita ko dito kung sino po yung ipapalit po ng isang PNP Regional Chief dyan po sa Davao City Makabayan. Yes, meron pong ipapalit. At dito, ang mga vlogger po ng Cojic, abay, nagulantang.
Okay, na mamaya ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung sino po yung police na ipapalit dyan sa Davao. And also pag-usapan rin po natin, syempre, ito pong walang kapatay-patay talaga na pang ngungutya dito, pangnira dito kay Efelisa Makabayan. Kasi nga yung issue po nila ni Jesus Escudero, diyan po sa Van den Noor, na Ibon Makabayan, kinuha daw ni Efelisa yung baso po ni Ches na meron pong wine Makabayan at ininom ito. At namukha itong waiter, itong si Ches Escudero. I think all of you, nakita nyo na po, napalabas po ng statement si Makabayan. Di ba napalabas ng statement si Efelisa? Which is para sa akin, no dito talaga yan eh. Para sa akin, no dito talaga Makabayan. Kasi alam ko po, at alam po rin po natin na wala namang problema doon sa ginawa po ni Efelisa Makabayan. Problema lang po yon at masakit po sa kanilang mga mata yung mga anti-Marcos, yung mga maka-Duterte Makabayan. Siyempre, masaktan. Siyempre, nakuha sa dito ng issue para po paninira po dito kay Efelisa. Kasi noon pa Makabayan, nung nagka-problemahan na dito, yung si FL at saka si VP Sara at saka ng mga pamilya Duterte, kasi nga, di ba, inakusahan na lagi Makabayan, ito pong si FL, na ito daw ang naging presidente daw. Ito na, si PFL daw yung presidente at hindi daw si PBM. So, kung ano po ang kung ano ba ditong mandatong sasabihin dito ni Efelisa Makabayan, susunod daw kagad itong si PBM. At ang lagi lang sinasabi na hindi daw si PBM yung presidente, kundi si Efelisa Makabayan. Di ba? Narinig lagi natin yan. Lalo na doon po kahitan Makabayan. Kasi nga, siyempre, si Tan, parang hanggang ngayon, palagi pa rin pong bumabana dito kay Efelisa kasi nga siya po ay insecure Makabayan. So, napalabas po ng statement si Efelisa, sabi dito po sa statement Makabayan, statement of First Lady Lisa Marcos on the viral wine glass video. So, sabi po ni Efelisa Makabayan, if truth be told, here's what happened. Sabi niya, at 10 a.m. yesterday, after greeting 82 ambassadors and other international organization representatives for over an hour, President Bongbong Marcos and I entered the ceremonial hall and we were ushered to where Ches Escudero and Speaker Martin Romualdez were standing. So sabi po ni Efelisa Makabayan, when Ches saw me, he said, wow, bilid din naman ako sa'yo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. I'm sure you could use a drink. So tumawa po itong si Efelisa Makabayan. Sabi niya, you bet. I'm so mischievously got his glass of champagne, took a sip and told him, ew, hindi naman malamig ang champagne mo. After that, I gave his champagne glass back to him and then we both had a good laugh after that. So sabi niya, I think the entire exchange took all of 10 seconds. Sabi pa niya Makabayan, I've known Ches Escudero since my law school days. He studied in UP and I went to Ateneo. We've been friends for like forever. So whether I made him a waiter or he responded like a gentleman is between us Makabayan. So sabi na sa kanya lang yan. Kasi sila po ang nakaalam Makabayan. Iba naman po kasi yung perception po ng ibang tao, lalo na meron pong ukok yung utak Makabayan, di ba? Ibahin kagad nila yan. Pero siyempre doon po sa mga, may mga social life talaga, yung medyo marunong po sa mga social Makabayan. At alam rin po sa mga culture ng ibang lugar, labas na po doon sa UK, sa New York, o sa mga lugar, normal lang po yung ginagawa, lalo na close kayong dalawang Makabayan o close kayo sa mga friends mo, labas po dyan po sa mga party o mayroong mga tagay-tagay Makabayan. Di ba? Kahit kung minsan, mga umiinom pa si Sir Ivan Makabayan. So, kung meron mga friends na ibitado po si Sir Ivan, so ganun pa rin po, parang napaka-close ninyo, wala naman kayong mga malisya kung kunin yung baso, tagay ka ng konti. Normal ho yung ginagawa Makabayan. Ako nga, nagawa ko yan noon, honestly. Nagawa ko yan siguro 2 times, 3 times Makabayan. Una, kasama ko yung friends ko. Pangalawa, I think kasama ko yung mga batchmate ko sa high school Makabayan. And so kasama ko po yung, I think that is reunion yata yon. So gano'n naman talaga kami mga classmate, kami mga friends. Pagdating po na si Ivan, ay merong tagay po. Siyempre, higinan over Makabayan, kahit tinagay na niya or ininom pa rin po si Ivan. So, ganun po ang culture natin mga Pilipino kapag alam mo natin na friends natin at close natin po ating kasama Makabayan. Pero siyempre, ang ibang kubol kasi, yung mga anti-Marcos, yung ayaw po kay Efelisa at hate na si Efelisa Makabayan, iibahin nila yan para po sisiraan itong si Efelisa. Para sa akin,
hindi na po kailangan po mag-explain ni Iflisa mga kabayan. Kasi tayo pong mga Marcos, tayo pong naniniwala po sa mga Marcos, kay Efelisa, at doon po sa ating Marcos admin, alam ho natin yan. At saka, naintindihan natin yan mga kabayan, okay? Ang hindi lang makaintindihan yan, yung pong nawalan ng posisyon. Yung pong hindi po nakapasok sa gobyerno mga kabayan, okay? So anyways, mamaya, may dagdagan na po nating balita kasi nga, merong balita tungkol kay Wamos mga kabayan. Yes, meron kumalat ngayon. Actually, papakita ko niyan mamaya. Something yata sa mga budol-budol o something yata sa scam-scam. And also, tungkol po sa annulment. At syempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami tang binibitawan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before magpatuloy mga kabayan, well, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm happy po na sana nasa maayos tayo ng kalagayan. Nandiyan po, kasama natin ang mga pinalangga na mga Marcos loyalists. At syempre, kasama rin po natin ang mga DDS na mga matitino. Nandiyan po kasama natin ang mga Pinklawan at yung mga Dilawan. At syempre, help me welcome ang ating po mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay? So sa ating po mga seniors mga kabayan, alam nyo ba na talagang matutuwa ako, talagang matas ko mga kabayan, na sabi nila, natutuwa talaga sila every time na kukumustahin ko yung mga seniors. Kasi I am very sure, 101% karamihan po dito sa ating mga viewer mga kabayan, mga senior citizen. Correct ba, Sir Ivan? Diba? Kasi nga nakita ko doon sa analytics po ng aking YouTube mga kabayan. Makikita kasi doon yung ano bang edad na marami sa mga viewers mo. Kung makita doon mga kabayan, so nakita ko na marami kasi mga senior citizen. So dapat i-acknowledge natin sila at dapat i-shoutout na po natin. Okay? So I'm really happy talaga na nagustuhan nila ang ating pag-shoutout mga kabayan and also po sa ating format dito po sa ating channel. So please don't forget, ito na po yung konting favor na po mga kabayan na sana mag-like tayo dyan sa baba. And also, don't forget also na i-share natin po ang ating videos. Please do share sa ating video para marami pa tayo pong matulungan po ng mga kababayan natin mga kababayan na hindi po mga well-informed. Okay? So again, thank you sa kasama po sa lahat ng ating mga viewers na hanggang ngayon nandito pa rin po kay Sir Ivan. So anyways mga kababayan ko, before tayo mag-proceed at babalik doon sa mga mainit na mga issue, ipapakita ko muna sa inyo yung balita ng ating gobyerno at kay PBBM. So for more details, let's watch this. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalakas ng economic ties sa bansang Hungary kasabay ng pagbisita sa bansa ng Minister of Foreign Affairs and Trade nito. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Hungary. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pulong kasama si Minister of Foreign Affairs and Trade ng Hungary na si Peter Szarto. Mainit na sinalubong ng punong ehekutibo ang Hungarian official kahapon sa Malacanang. Sa courtesy call, ipinahatid ng Pangulo ang kagustuhan at kahandaan ng Pilipinas sa mga bagong partnership kasama ang Hungary para sa mas matibay na economic ties sa pagitan ng dalawang bansa. Bagaman marami anyang hamon ang nangyayari, umaasa siyang mas mapagtitibay ng bansa at Hungary ang relasyon nito at makabuo ng mga bagong oportunidad na mapapakinabangan ng dalawang bansa tungo sa pag-unlad. Ikinalugod naman ni Szarto ang muling pag-imbita sa kanya ng Pangulo at sinabing kasalukuyan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa foreign affairs ng Pilipinas para sa mas maayos na relasyon ng dalawang bansa. Binigyang diin din niya ang magandang resulta ng ugnayan ng Pilipinas at Hungary nitong mga nakalipas na taon. Ito na ang pangatlong pagbisita sa bansa ni Szarto. Taong 2023 ang Hungary ay naging 46th trading partner ng bansa. Pumang 30 naman pagdating sa export market habang ika-64th sa import source. Naitatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Hungary noong September 28, 1973. Sa pulong naman ni Szarto kasama si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, napag-usapan ng dalawang opisyal ang sitwasyon sa South China Sea, kung saan nabigyang diin ang pagsunod sa rules-based order at international law.
Well, it's important because Hungary is a member of the EU, and they have indicated that they support our efforts at resolving any disputes or differences through international law and through the respect of rules-based order. That's the only way that you can resolve things peacefully and through diplomacy. Nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Senado at Kongreso. Napaspasad na ang pagpasa sa 17 priority bills. Layon kasi ng mga ito na mapataas pa ang antas ng pamumuhay ng mga Pilipino. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Para masiguro na mapabubuti ang buhay ng mga Pilipino, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy ang pagpupursige ng pamahalaan para maisapinal ang priority bills ng kasalukuyang administrasyon. Katunayan, hinikayat ng Pangulo ang 2 kapulungan ng Kongreso na maipasa ang iba pang panukalang batas bago matapos ang taon para mas maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino. To our fellow workers in both the houses of Congress, I implore before the year end that laws which are more inclusive, responsive, and people-centered to be passed. And we are deep in discussion about that. Our people are eagerly awaiting the passage of the 17 priority bills certified by LEDAC, which we will be discussing very, very soon, which if passed and enacted will steer our national development and improve the conditions of our fellow countrymen. So let's continue to collaborate and work closely on these matters. Patunay na tuloy ang trabaho ng administrasyon kasunod ng pagpirma ng Pangulo sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act na kabilang sa mga priority bill ng pamahalaan at nakapaloob sa Common Legislative Agenda. Layon ng batas na mapabilis ang automation ng mga serbisyong ibinibigay ng government agencies para sa maayos na tax collection na ayon sa Pangulo ay makatutulong sa pagpapataas ng revenue ng bansa, makakapag-generate ng trabaho at pamumuhunan sa Pilipinas. Giit ng Pangulo, panahon na para sa mas makabagong valuation system. A law that streamlines and enhances the real property valuation and assessment system through a uniform real property appraisal that is compliant with international standards. It also adopts the prevailing market value as the single real property valuation base for the assessment of real property tax. Sa ilalim nito, gagawing makabago ang serbisyo ng LGUs sa pamamagitan ng Real Property Information System para sa up-to-date electronic database ng real property transactions at declarations sa buong bansa. Nilagdaan din ng Pangulo ang Negros Island Region Act, kung saan pagsasamahin ang mga probinsya ng Negros Occidental, kabilang ang Bacolod City, Negros Oriental at Siquijor sa iisang rehiyon, ang Negros Island Region o NIR. Ayon sa Pangulo, napapanahon na ang pagsasabatas nito lalo't nasa iisang isla ang mga taga-Negros pero pinamamahalaan ng magkaibang administrative regions. Tumatagal tuloy ang paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan sa mga Negrense at dahilan ng mabagal at hindi pantay na pag-unlad. For decades now, Negrenses have endured the rigors of sea travel, unnecessary expenses, bureaucratic red tape, inefficiency that this arrangement has brought, especially when there is a need to urgently access government services from regional centers on other islands. Equally glaring is the uneven growth and the disparity of funding between the two provinces, which share many of the same natural resources and industries such as sugar, tourism, renewable energy. Itutulak din ng pamahalaan na maging sentro ng pag-unlad sa Visayas ang NIR sa pamamagitan ng pagpapabilis ng socio-economic development at pagbibigay ng resources, investment at epektibong economic planning. Indeed, in unity there is always strength, and that is what we are building. And I trust that the people of the newly established Negros Island region will work together to complement each other's strengths to build a more united and flourishing Negrense community. And this is something that the national government will have to play a very large part in, and we pledge that assistance so that we can bring this new region up to speed as quickly as possible. Ayon kay Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez, malaking bagay para sa kanila ang pagtatakda ng presidente ng hiwalay na administrative region. Sa ilalim kasi anya nito, mas mailalapit sa mga tao ang serbisyo ng gobyerno at mas mapapabilis ang pag-unlad sa lugar.
Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na mahusay na ipatupad ang mga bagong batas para matiyak na mararamdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito. Okay, so doon po sa portion na sinabi po ni PBM Kabayan, kung saan ito rin po yung sinabi ko the other day, di ba sabi ko gusto talaga ni PBM na meron pong unity. Kasi sabi niya Makabayan, doon po sa portion na unity, maganda kasi pag meron unity kasi merong strength Makabayan, which is I believe also. Maganda po ang magka-unite lahat Makabayan, lahat ng mga mababatas, lahat ng tao, magtulong-tulong. Pero siyempre, iba po yung unit team. Kasi ang unit team Makabayan, name lang po yun during po sa candidate. So ngayon, di ba, binalita ko kahapon na si BP Sara, talagang official na po siya itong sinabi na wala na pong unit team kasi yan po ay during po sa election Makabayan. So I believe dito, si BP Sara ay sasama na siya doon po sa opposition Makabayan sa mga anti-Marcos. Yan po aking paniniwala dito. So tama lang po na wala talagang unit team. Hindi naman kailangan po ng unit team Makabayan. Kasi nga unit team, this is simple, tandem kasi ito ng Marcos at saka ng Duterte. At iba po ang plano at hikain po ng mga Duterte. Which is, meron kasi silang pansariling interest Makabayan. Ang kanilang interest dito ay makabalik po sa power o sa kapangyarihan. At ang kanilang plano ito Makabayan, which is hindi po maganda. Kapag maupo po itong si Pepe Sara, siyempre tatakpan na nila dito yung mga ginagawang kabulustagan po ni Digong during po sa kanyang term. Diba? Unti-unti natin dito nakikita po yung mga ginagawa po ni Digong. Yung mga hindi po nakikita na mga ordinaryong tao at hindi po mga analyst o yung hindi po ginagamit po yung critical thinking Makabayan at hindi talaga dito mag-analisa kasi sila po ay nabulag dito. Hindi na makita po ang problemang ginawa po ni Digong. Pero ngayon, 'di ba, dahil po sa issue po ng Pogo Makabayan, dahil po sa issue ng Pogo, nakita natin dito na meron mo talang ginawa dito si Digong Makabayan kung bakit po naging legal ito pong Pogo. Kasi unang-una, during po sa term po ni Digong, 'di ba siya yung unang nanawagan Makabayan na dapat pong illegalize na itong Pogo. At isa rin po doon ang pumirma na pumabor po na illegal po yung gagawin pong legal ang Pogo, ito pong si Senator Amy Marcos Makabayan. 'Di ba ngayon nga marami pong nag-vlog ngayon, marami pong mga nag-content ngayon tungkol po kay Senator Amy Marcos yung tungkol po sa Pogo Makabayan. Kung bakit hindi niya inisip dito, bakit kabilang siya sa nag-aproba po na gawin pong legal yung Pogo Makabayan. So ngayon, anong nangyari po dito sa issue po ng Pogo? Diba, marami po mga nangyari hindi maganda Makabayan. Asal pa po doon sa mga trabahante po ng Pogo, which is yung sa ating tingin na sila po is spy, sila pong sleeper cells, at sila po itong isa po sa dahilan kung bakit meron po mga scamming na nangyari po sa bansa natin Makabayan. Ang Pogo po. Pero mamaya, babalikan ho natin yan, yung tungkol po ito sa issue po ng Pogo, kasi ito pong si Rocky Makabayan, mukhang kasabwat po sa Pogo. But for that, babalikan muna natin kasi dito po sa sa Good News Makabayan, ipapakita ko sa inyo kasi nga hindi ko to nabalita kahapon yung balita to is kahapon Makabayan. At tungkol kasi ito sa 4Ps kasi nga si PBM aprobado na po na yung mga buntis po ng mga nanay at saka yung mga breastfeeding po ng mga mother Makabayan isasama na po dito sa 4Ps. For more details, let's watch this. Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development kung kailan sisimulan na makapagbigay ng cash grant sa mga buntis at breastfeeding na ina. Alinsunod dito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isama sila sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Isa sa 4 na bata, edad 5 pababa ang nakakaranas ng extreme food poverty. Ayon po yan sa pinakahuling pag-aaral ng UNICEF o ng United Nations Children's Fund. Dito sa Pilipinas, nasa 2 milyong kabataan ang kabilang sa datos. Ayon pa sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, 26.7% o nasa isa sa bawat 4 na Pilipinong nasa edad na 5 ang nakararanas ng stunting. 90% of brain development actually happens by 5 years old, and the studies show that children suffering from stunting have underdeveloped brains and have diminished mental ability and learning capacity.
Para tugunan ang issue, inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang isama na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang mga buntis at nagpapa-breastfeed na mga ina. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng cash grant ang mga nanay para masigurong malusog ang kanilang sanggol habang nasa sinapupunan pa lang. Ang proposal is 400 pesos para mas lubos na pahalagahan, mas lubos na matutukan yung 0 to 2 years old, lalo na yung mga buntis, no, na kailangan nating bigyan nitong interventions. Ikinatuwa ito ng 4Ps beneficiary na si Nanay Jella na 4 na buwang buntis. Sa hirap kasi ng buhay, aminado siyang kulang sa nutritional value ang kinakain niya. Malaking bagay daw ang dagdag na cash grant. Kung sino makakabili ng kahit paano may prutas, makakabili ng vitamins, tapos makakabili ng gatas. Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kung kailan sisimulang ibigay ang cash grant. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa Budget Department at National Economic and Development Authority o NEDA para matukoy ang target na bilang ng mga benepisyaryo. Okay, so dahil po napag-usapan natin dito, saka napakita po natin yung balita tungkol sa 4Ps mga kababayan, paayuda. So naalala ba natin yung tungkol po doon sa paayuda na natupad mga kababayan, which is yung ibinigay po ni PBM, yung pumunta siya doon sa Digos. Naalala ba natin? At meron pong nagreklamo mga kababayan na isang babae na si Ana yata yun, si Ani, na isang buntis mga kababayan. Kasi nga ang kanyang paayuda, ito po ay kinaltasan po ng mga barangay officials. At ako po ay nananawagan. Tayo po nananawagan po sa sekretary ng DSWD na sana ito po ay talagang totohanan ng mga kababayan. Ayaw kasi ng sabi nila nakakasuhan na nila, pero hanggang drawing lang at saka wala pong balita mag-follow up mga kababayan. So buti na lang kahapon, ito po ay bago po kasi before po nag-vlog si Ivan, kasi nga siyempre advance po kasi yung oras dyan sa Pilipinas mga kababayan. Before po nag-vlog si Ivan, nakita ko po yung update kasi talagang tinutukan ko ito mga kababayan. Gusto ko kasi na bigyan talaga ng lesson dito itong mga barangay officials dyan po sa Pilipinas kasi nga hindi ako maniniwala na itong issue na to ay isolated. Ito po talaga ay talagang laganap mga kababayan. Talamak ho ito. Iba kasi yung mga barangay, wala kasi maglakas loob mga kababayan na magsumbong. Unlike doon kay Ani na talagang nagsumbong mga kababayan at talagang gi-vlog pa niya, nag-video siya sa kanyang sarili at ito po ay nag-viral. So ako may mananawagan na sana gawin ho natin mga kababayan. Kung gusto natin na masolbad po ito or maresolba po itong mga talamak na mga korupsyon dyan sa ating Pilipinas, dyan po sa talagang alam ho natin, meron pong korupsyon mga kababayan. Wala pong gobyerno na perpekto. Meron pong korupsyon. Pero it's up to us kasi na ito po ay malaman ng taong bayan. So nasa sa atin kasi yan kung tayo po ay magsusumbong. Kung tayo po ay magsusumbong mga kababayan, yan po ay mariresolba. Okay? So ipapakita ko sa inyo yung balita mga kababayan. Sabi dito po, 8 barangay official sinampahan ng kaso dahil sa pangingialam sa ayuda ni BBM. So sabi po sa balita mga kababayan ng BBM Youth Movement, sinampahan ng kaso ang 8 barangay official na barangay Sinawilan, Matanao, Davao del Sur dahil umano sa pangingialam sa ayudang hatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga magsasaka at mangingisda. Isinampa ang kaso sa Ombudsman sa Davao City para sa paglabag sa RA 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at RA 6713 Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So ito tungkol po sa kurap-kurap mga kababayan. So sabi nito, ayon kay Attorney Vanessa Gukong, Regional Director ng DSWD Region 11, magsisilbing halimbawa ito para sa iba pang opisyal na mangingialam sa ayuda. Sinuportahan nila si Ani Villarin na unang nagbulgar ng isyo sa social media. Nanawagan si Gukong sa mga benepisyaryo na huwag matakot magreklamo para masampahan ng kaso ang sinumang nakialam sa kanilang natanggap na ayuda. Sa isang interview, inamin ni Kagawad Ismael Mabaya na hinahati-hati nila ang natanggap na ayuda para sana sa mga magsasaka at mangingisda. So yan po ang dapat nating gawin mga kababayan, na dapat tayo po ay magsumbong. Kung gusto nyo man lang po
sa inyong barangay, masoba po yung mga ginawang corruption dyan. Meron pong corruption. Marami pong nakalam niya makabayan. Ang problema kasi dito, matakot or baka hindi po mahatian makabayan. Di ba? Ang pangit naman kasi yung practices dyan sa ibang mga local government, dyan po sa mga barangays. Sa totoo lang makaabayan, mas marami talagang mga nangyaring korupsyon dyan sa mga barangays. Dyan kasi nag-umpisa sa barangay makaabayan. So kawawa po yung mga constituents. Kawawa po yung mga barangay, yung mga nandyan po sa barangay. Kung gusto niyo lang po na ma-resolve po yung issue dyan sa korupsyon, dapat magsumbong tayo. Kung gusto niyo pong i-forward sa akin po yung video, kahit hindi niyo ipakita yung inyong mukha hanggang dito lang makabayan, walang problema yan as long as malaman natin at meron po tayong ebidensya na meron pong nangyaring korupsyon dyan sa inyong barangay. Okay? So huwag niyo na pakita ang whole po na mukha. Kung makita man sa video po na i-forward nyo sa akin ang mukha, wait, i-blur ko yan makabayan. Kasi nga, protektahan natin po ang inyong identity. Okay? So anyways, forward na makabayan. So dito na po tayo sa issue po ni Quiboloy. Kasi nga, tuwang-tuwa, ito pong mga alipores po ni Kibs makabayan ng Kujik. Kasi nga, ito pong ating kababayan po na mga membro po ng CIDG, kababayan po natin po na membro po ng SAF, at saka pati po yung PNP Regional Chief ng Davao City, sila po'y tinanggal makabayan. So yung membro po ng SAF at saka CIDG, sila po'y nirelieve at saka nagkaroon dito ng reassignment po makabayan. Sila po'y ipinadala doon sa Calabarzon. Pero ito pong PNP chief ng Davao, siya po'y talagang nabukbukan dito kasi siya po'y sinibak po sa Operasyon Makabayan. Okay? Ayon dito sa balita, 12 and personnel from the Criminal Investigation and Detection Group or CIDG and SAF stationed in Davao City have been relieved of their duties and reassigned to the Calabarzon region. This change effective June 13 makabayan. So the other day was detailed in special order issued by Philippine National Police or PNP. So ito pong sinabi ng mga vlogger po ni Quiboloy makabayan, natakot daw yung kapulisan, yung gobyerno natin, kaya sila po nirelieve at saka ni-reassign makabayan. Kasi nga 'di ba nagbanta po si Digong na sila po ay kakasuhan dito. Kaya nga daw tinanggal at saka inilipat po sa ibang lugar makabayan. Pero ito po ang totoo. Sabi dito, the order specifies the immediate reassignment of these key personnel from the Davao region, reflecting ongoing administrative adjustments within the PNP. According to the Directorate for Personnel and Records Management or DPRM, the reassign took effect on June 13, 2024 and the personnel are to travel by the most efficient means, whether by land, sea, or air. So, dagdag pa dito makabayan, the movement of these officers to Calabarzon, a region that includes the provinces of Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and Quezon, is expected to bolster the police presence and capabilities in one of the most dynamic and populous areas of the country. Reports have it that CIDG personnel were involved in the Juntin raids on the properties of Quiboloy. So, ang ibig sabihin ito makabayan, bakit sila pinull out at saka inilagay doon sa ibang lugar? Kasi po sa Calabarzon makabayan, nangangailangan po sila ng added personnel kasi siguro mayroon silang operasyon makabayan. Itong mga taong to, sila po dito ay isa po sa mga high-ranking po na kinuha makabayan. Actually, nakita ko yan doon po sa kanilang official dito na document. Ang mga kinuha po, yung po mga high-ranking po na mga SAF at saka CIDG makabayan. So, ang ibig sabihin dito, kung isipin natin yan, meron silang operasyon po doon sa Calabarzon. Kaya sila po'y kinuha dito. 12 na makabayan. Pero siyempre, ang mga naiwan dyan sa Davao City, nandyan pa rin po sila. Di ba marami sila makabayan? Ilang batalyon, di ba 2 batalyon yata yon ang nailagay dyan po sa Davao City, yung mga SAF officials natin. Batalyon ho yun. Pero ito, 12 lang po ang kinuha at nilagay po sa Calabarzon makabayan. So I believe, meron silang operasyon. Ito po ay taliwas po sa mga sinasabi dito ng mga gunggong po ng mga vlogger na natakot daw makabayan, natakot daw kay Quiboloy, natakot daw sa Kojik, at natakot daw dito sa mga Duterte. Dagdag dito sa balita makabayan, kasi nakita ko rin po sa balita, sabi dito po ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, sabi hipi ng Philippine National Police or PNP na sa pagkaso daw sa mga pulis, kasi nga diba sinabi ho yan ni Digong makabayan na sila po ay kakasuhan dito ni Digong.
hindi po natakot si Chief Marbel. Sabi nito sa balita, PNP Chief, sa pagkaso sa mga pulis dahil kay Kibuloy, hindi kami natatakot. Hindi kami takot, Digong. Walang natakot sa iyo, Digong. Kundi kung gusto niyo magkaso, bring it on. Sabi nga ni Felisay, bring it on. Pagkaso kayo. Alam mo namin na legal po ang kanilang ginawa, mga kabayan. Alam po ng kapulisan na walang problema sa kanilang ginawa po sa pag-serve po ng warrant of arrest. So hindi po natakot ang pulis na sila ay kakasuhan dito. Diba? Bring it on, Digong. So sabi ito sa balita, mga kabayan, nakahanda silang harapin ang posibleng kasong inihahain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga pulis na nagsasagawa ng operasyon sa compound ng Cojeq sa Davao City para isilbi ang arrest warrant ni Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung balita, mga kabayan, kasi nga nasalta na po yung spokesperson po ng PNP, si Major, I think Major data siya, si Jane Fajardo, mga kabayan, na sabi niya na open ho sila sa investigasyon. Kung magkakaso man dito yung Cojeq, dito sa kapulisan natin, tatanggapin lang, mga kabayan, at sasagutin nila yan. For more details, let's watch this. Bukas ang Philippine National Police sa investigasyon kaugnay sa pagsalakay sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City para ihain ang arrest warrant laban kay laban sa founder nito na si Pastor Apollo Kibuloy. Pero nanindigan ng PNP na lehitimo ang kanilang operasyon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Isinailalim sa administrative relief ang 3 matataas na opisyal ng PNP, kabilang ang mga direktor ng Directorate for Operations, Intelligence at Davao Region Police. Ito ay upang bigyang daan ang investigasyon sa kontrobersyal na raid noong Lunes nang ihain ang warrant of arrest laban kay KOJC founder Apollo Kibuloy at 5 pang akusado sa compound nito sa Davao City. May direktang partisipasyon umano sa deployment ng mga pulis sa operasyon ang mga nirelieve na senior officers. Sibak din sa pwesto ang 12 tauhan ng SAF at CIDG. Ang gagawin po nating investigasyon kung nagkaroon nga ba ng lapses, nagkaroon nga ba ng pagmamalabis, nagkaroon nga ba ng negligence of supervision, at titingnan natin yung manner ba ng pagsaserve po ba ng warrant ay naging tama, wala po ba tayong na-violate doon sa police operational procedure. Kaugnay nito, maghahain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla para imbestigahan ang umano'y paggamit ng PNP ng unnecessary at excessive force sa naturang raid sa KOJC compound. Sabi ng PNP, bukas sila sa anumang investigasyon, pero nanindigan din na lehitimo ang ginawang operasyon. Kasabay ng panawagan kina Kibuloy at sa iba pang akusado na harapin ang mga reklamo sa kanila na sexual abuse, child abuse at human trafficking. Kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas, siguro po yun din po yung sasabihin natin sa kanila, rumespeto din po sila sa batas. Ang PNP po ay open sa anumang investigasyon, pero ang gusto rin po natin maging bukas din po, lalong-lalo na po itong si Pastor Kibuloy at iba pang akusado na harapin po yung kanilang mga kaso laban sa kanila. Wala po tayong paghuhusga, linawin po natin, wala po sa poder ang PNP sa paghuhusga. Meron po tayong korte na titimbang whether or not meron pong basihan itong mga kasong isinampa po sa kanila. Giit pa ni Fajardo, magtutuloy-tuloy ang pagtunton kina Kibuloy. Hindi po ito makakaapekto, sir, sa ginagawa po nating manhunt operation. Tuloy-tuloy po ito. Kaya nga kanina po ay patuloy po akong umapila kina Pastor Kibuloy na harapin itong kaso na ito at hayaan po yung legal process na tumakbo po para maiwasan yung mga ganitong tensions. Ngayon, mga gunggong na mga vlogger po ni Kibuloy at saka ni Digong, natakot pa yung PNP? Diba? Baga in the coming days, mga kabayan, lulusob at lulusob pa rin po yung kapulisan natin kasi nga siyempre iser po yung warrant of arrest doon kay Digong. Mangyayari pa rin po, mga kabayan, at baka hindi na po maximum tolerance sa mangyayari, mga kabayan. Dito pinagbigyan pa nga sila, maximum tolerance po pinapakita dito nating kapulisan doon po sa first nilang pagsalakay doon po kay Digong, doon po kay Kibuloy, mga kabayan. Baka sa next time, hindi na po ganun ang mangyayari, mga kabayan. Dapat ang talaga, kasi nga ang problema dito, ang taga-Cojeq naman talaga, mga kabayan. Diba, if I'm wrong, sila ay may problema dito, hindi po ang kapulisan. Kasi nga ang kapulisan natin, sumunod lang po sila dito sa mandato po na inilabas po ng korte, mga kabayan. So sumunod lang sila dito sa rule of law
nagpalabas po ang korte natin ng warrant of arrest, nagpalabas po ang korte natin po ng search warrant. So yan po ang sinunod po ng kapulisan natin. Naghanda lang po ang ating kapulisan na nagkaroon dito ng full battle gear kasi nga yan po ay sinabi po ni Quiboloy na hindi siya magpapahuli po ng buhay. So malamang siya po dito ay makipagrakrakan makabayan, di ba? So dapat ang dapat manawagan dito yung mga membro po ng COJIC na ilabas na po sa public ito pong si Quiboloy at dapat harapin niya ang kanyang kaso makabayan. So ngayon, ipakita ko muna sa inyo ito pong statement na nilabas po ng KOGC Council na si Attorney Fuentes makabayan kung bakit walang plano po na mapakita o lalabas itong si Quiboloy. For more details, let's watch this. Sinagot ng kampo ng The Kingdom of Jesus Christ ang panawagan ng Department of Justice na sumuko na lang daw si Pastor Apollo C. Quiboloy upang maiwasan ang labis na pagpapakita ng puwersa ng kapulisan gaya nga na nangyaring paglusob sa mga religious compounds ng KOGC sa Davao City nitong Lunes. Ito ang paglilinaw ni Attorney Diana Tolentino Fuentes, Legal Counsel ng Kingdom of Jesus Christ sa panawagan ng DOJ o Department of Justice na sumuko na lamang ang butihing pastor. He decided to choose not to go out in public. As you are all aware, before this, Pastor Quiboloy has already said that he has received information that that there will not just be a rendition. What is a rendition? A rendition is when U.S. authorities, using their skilled operatives, will pluck him from the Philippines and bring him to the United States to answer the charges that they filed against him there. That is rendition. And in their country, it is legal. In our country, I would like to call it kidnapping. However, he has received information that there would not just be a rendition, but extermination. And that is the reason perhaps that he has chosen not to show himself. Why would they use force at all? Did they use this kind of force in trying to arrest other people? It would have been so easy for them to just go to the gate and say, we are serving a warrant of arrest. I personally received the warrant of arrest from the Senate and from Congress. And it was peaceful. I just received it. Nothing happened. Why did they have to serve the warrant of arrest this way? Okay, so doon po sa una niyang sinabi makabayan, nasabi na ang rason niya kung bakit daw hindi mapapakita o hindi susuko itong si Quiboloy kasi si Quiboloy daw nakareceive daw ng report na baka makaroon dito na extra rendition makabayan or baka hindi na po extra rendition, baka makaroon dito na extermination makabayan. So yan po ang sabi po ng KOGC Council. Ito po ang malaki natin pong ebidensya makabayan na hindi po Son of God itong si Quiboloy kasi siya po ay natakot. Sa report lang na kanyang na-receive, natakot na siya kagad makabayan. Ang Panginoon natin, si Jesucristo, natakot ba? Nung siya po yung ipinako po sa cross, yung pong siya po ipinuntahan po ng mga kawal, natakot ba si Jesucristo? Tumakbo ba siya makabayan? Tapos lagi niya sinasabi na sa daw yung ang sugo ng ating Panginoon, Son of God siya, at saka dapat daw lahat ng tao, before daw makapunta doon sa langit makabayan, dadaan muna sa kanya. Gonggong talaga eh. Siya po ay isang fraud talaga makabayan. Siya po ay isang fraud. Inuto niya lang po ang kanyang mga alipuris. Inuto niya lang po ang kanyang mga tagasunod. Na kung saan nakakaawa talaga. Ako po ay naawa talaga sa mga membro niya makabayan. Membro ng COJIC, talagang binulag sa dito ni Quiboloy. Dapat i-hand over nila ito si Quiboloy kung totoong siya po ay isang Son of God. Dapat hindi siya matakot at saka harapin niya ang kanyang kasong ikinaso sa kanya makabayan, di ba? Dito pa lang po, malaking ebidensya na siya po ay isang fraud makabayan. So anyways makabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe, talagang pinulbos na dito yung COJIC. For more details, let's watch this. Hindi pa matapos at sa halip, patuloy pong pinag-uusapan itong statement ng mag-amang Duterte, former President Duterte at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Okay? Kaugnay po dun sa sinasabi nilang marahas na ginawa daw ng Philippine National Police dun po sa pagpapatupad ng warrant of arrest kay Quiboloy at 5 pa niyang kasamahan. Kaya pinag-uusapan ito hindi lang ho sa
mga professional na mga tao, kahit to sa mga barbershop, palengke, social media, at yung masang Pilipino. Kasi yung iba naniniwalang tama daw yung sinabi ng mag-ama, pero sa akin pong monitoring, lalo na sa social media, majority ng comment ng mga tao dito at sa abroad, hindi nila nagustuhan ng mga statement ng mag-amang Duterte. Kasi ang paniniwala ng mga tao, karapatan ng mga pulis na mag-issue ng warrant of arrest. At nakita nga sa video na ang pulis ang hinaras ng mga member ni Kibuloy. Hindi naman yung member ni Kibuloy. Kasi nga, yung pagbomba ng tubig, mina-recover na mga patalim, mayroon pang local na made in Davao yatang baril, at yung paggamit ng mga bata, parang human nga nakaprot doon sa pagpasok ng mga pulis. Yun po yun eh. So ang pinagtataka, kahit ako, nagulat ako dyan, kasi Vice President Sara Duterte, taga-gobyerno yan eh. Alam niya na tama yung ginawa ng pulis, pero sa halip na sinuportahan yung pulis at nanawagang mag-surrender na lang si Kibuloy para maiwasan na ang gulo, baligtad pa. Kinampihan pa si Kibuloy. Yun namang dating Pangulong Duterte, na abogado rin, at na dating Pangulo, alam niya ang trabaho ng pulis, sinabi niyang overkill. Yung debate talagang matindi tungkol dito. Siyempre, pinagtatanggol siya ng mga DDS, pinagtatanggol siya ng mga DDS vlogger at Kibuloy vlogger. Pero siyempre, yung nakakaintindi ng trabaho ng pulis, hindi sila pinagtatanggol. Kasi kung ang mag-amang Duterte ay nanawagan na lang na mag-surrender si Kibuloy at harapin ang kaso, mas katanggap-tanggap ng kahit na sinong sektor ng mga Pilipino. Kasi yun naman talaga ang dapat gawin. Dahil court order yan, nasa korte ang kaso. Hindi naman pwedeng taguan ng taguan yan. Hindi naman pwedeng daanin sa karahasan para huwag mahuli at hindi magpahuli. Hindi masamang president, hindi magandang president at hindi magandang halimbawa bilang leader ng isang relihiyon na nagpapakilalang anak ng Diyos tapos hindi sumusunod sa Philippine law at court order. O paano papaniwalaan? Ayan ang mga debate at argumento. Ito ng mga mag-amang dating Pangulo at kasalukuyang Vice President ay parehong abogado. Tinatanong din nga sila, bakit mas kinampihan pa ay yung akusado na huhulihin kaya may warrant of arrest kaysa sa mga pulis na nagpapatupad ng batas at court order. Ayan, okay? Related sa balitang ito, totoo ba yun? Kahapon pa, isang araw pa ako nakatanggap ng mga information mula sa ating mga kaibigan din, galing sa loob at labas ng Kingdom, loob at labas ng Metro Manila. Totoo ba na yun daw po, kaya ako nagtatanong lang yun daw pong mga kalalakihan na member ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy na naka-assign sa mga probinsya, lalo na yung mga kalalakihan, ay pinauwi ng Davao. Lalo nung bago nagkaroon ng operation at kahit ngayon, pinagre-report daw sa Davao yung mga kalalakihan na naka-assign sa mga probinsya. Yung iba nga na nasa sa abroad, especially sa Amerika, alam ko nandito na ho sa Pilipinas. Pero bakit yung mga nasa sa Luzon or parte ng ibang lugar dito sa ating bayan, bakit pinapauwi ng Davao? Anong gagawin nila? Sila magbibigay ng proteksyon kay Kibuloy? Magiging human sila? O ano kaya talaga? So kung totoo na yung mga kalalakihan ay pinauwi ng Davao para proteksyonan si Kibuloy, ibig sabihin ito ay nagpapakita na hindi pa siya susurrender. Nagpapakita na hindi malayo doon sa kanyang sinabing hindi siya magpapahuli ng buhay. Base rin doon sa naunang mga statement ni Kibuloy before. O hindi ho talaga maganda kapag ho ganun ang nakikita. Dahil kung nagpapalakas ng sibilyan at followers para siya proteksyonan, hindi magandang pangitain niya. Ibig sabihin, mananatili silang hindi susunod sa court order at hindi magpapakita sa pulis. Ganun ba yun? Kung makita man, hindi basta-basta mauwi ng pulis kung merong sibilyan na ihaharap sila, human sila nga, para lang ho proteksyonan. Kasi ganito po yung sinasabi ng pulis after ng mag-raid ng isang araw.
kinumpirm po ng pulis na meron silang intel report, merong sigurado silang report na si Kibuloy ay nandyan sa Davao. Especially dun daw sa may Gloria Mountain. Nandun daw po si Apollo Kibuloy. Ginawa lang sabay-sabay ang operation sa ibang lugar para ho tiyakin na hindi mapokus sa isang area. Pero dahil hinarangan siya ng mga member doon sa compound o malapit sa gate ng lugar ni Kibuloy, hindi kaagad nakapasok ang pulis. Kaya kung nung nakabandang huli nakapasok sila, wala na si Kibuloy. So ganun ba yun? So kasi ang sinasabi ng PNP, lalo na ho ang Region 11 PNP, positibo ang kanyang impormasyon nandun si Kibuloy kaya sila nag-operate. Hindi naman ho kasi mag-ooperate ang pulis kung walang intel report. Kasi yung intelligence operation, counterintelligence, yan ang nagiging basihan ng actual operation ng pulis. Hindi naman ang pulis basta mag-ooperate ng walang information eh. Hindi nagpapagod lang sila. So kaya sila gumawa ng operasyon yan na pagpasok sa mga compound na pag-aari ni Kibuloy ay dahil nga merong impormasyon na tanggap ang PNP nandun sa loob. Ang problema lang dahil hinarang, matagal bago nakapasok ang mga pulis dahil pinatupad ang maximum tolerance, bago sila nakapasok, nakawala na. Kasi pinairal at papairali ng pulis at ng gobyerno ang maximum tolerance para hindi ho magkaroon ng away. Pero ang tanong, sa mga susunod na araw, meron pa rin maximum tolerance. Pero hindi natin alam kung ano mga pwedeng mangyari. Kaya nga aabangan ito eh. Ang pulis, side ng gobyerno, nagpapatupad ng batas. Si Kibuloy, ayaw sumuko, dinidepensa ng kanyang mga member. So tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang isyong ito. At sino kaya ang madadamis nito sa bandang uli? Aabangan natin. Kaysa tungkol doon sa nabalitaan po ni Mike Abe Makabayan na meron pong membro po ng mga COJEC na mga kalalakihan na pinauwi po from Manila o sa ibang lugar sa Luzon area, pinauwi doon sa Davao City, malamang yun po ang kanyang private army Makabayan. At gagawin nitong shield na naman po ni Kibuloy. So totoo pong sinabi po ni Mike Abe na walang plano talaga na susuko itong si Kibuloy. So tama nga tayo. Di ba ang una nating analysis dito tungkol dito sa pag-raid po ng mga kapulisan natin doon po kay Kibuloy, hindi sila basta-basta po nagagawa po dito ng operasyon, mag-raid sila kung wala silang nakuha po or na-receive po na intel report na positive Makabayan. Kumpirmado nandun po itong si Kibuloy. So yan po ang aking nasa isip noon, di ba sabi ko yan na ito po ang analysis na baka meron pong nag-tip po sa kapulisan natin na nandun po talaga ito si Kibuloy at every dawn time, madaling araw siya or gabi Makabayan mag-preaching doon. Di ba meron silang ginagawa po na mga Bible study yata yan sa magsimba sa Makabayan. So napaka-imposible. Para sa akin noon, napaka-imposible na hindi po mapakita doon si Kibuloy Makabayan. Merong araw talaga yan. Merong araw talaga yan na papakita po sa kanila itong si Kibuloy. At baka, isa po sa member po ng QOGC ang nagbigay po ng tape sa kapulisan, nandun po itong si Kibuloy. Pero failed sa Makabayan kasi nga sila po dito ay talagang nabulaga rin po kasi nga meron po ng tip from police na nabigay po ng information doon po sa QOGC para po sila po ay makapaghanda Makabayan. Okay? So ito na pong gonggong na isang senador na Pulpul Makabayan. Ito pong si Idol. Ito pong si Robin Hood Makabayan. Mag-file sa dito ng resolusyon para daw imbestigahan, magkaroon kasi niyan ng Senate investigation Makabayan. I-vote up na, ipapasok niya sa Senado ang investigasyon tungkol dito lang sa pag-serve po ng warrant of arrest doon kay Kibuloy Makabayan. 'Di ba? Nag-isip ba itong si Robin Hood? Gagawa po ng resolusyon para magkaroon dito ng Senate hearing dahil lang po sa pag-raid dito sa Kibuloy, which is tama lang pong ginawa ng kapulisan natin. Kasi si Kibuloy, merong kaso, isa pong fugitive Makabayan, ang dago po sa ating batas at tapa na po, yun po ay ginawa po ng kapulisan. Ang pag-file dito ng resolution po, ang magkaroon dito ng Senate hearing, na ito'y pangunahan po ni Robin Padilla, is just a waste of time, is just a waste of money ng taong bayan Makabayan. Di ba? Hindi ito nag-isip tong gonggong na ito. Hindi nag-isip talaga eh. Sayang. Ito lang nabudlo si Ivan eh. Ibinuto ka pa naman niya Makabayan. Si Idol Robin.
Okay, so anyways, before tayo mag-forward po sa ating next topic mga kabayan, isatamar natin. Nandyan po si Mary Jane Tan, Lolita Douglas from Seattle, Washington. Hi to Lilian Delyabi. Nandiyan po si Masking Digma, Benji Somailo, Emmy Mapalad. Nandiyan po si Ferpi Gumapag, Moneth Borromeo, Noel Narcida, Army Lagaso. Nandiyan po si User from Dalaget, Cebu. Nandiyan po si Spernito, Vicente Milana from Misamis Occidental. Isyadara po natin si Chet Kines, Marlene Sali, Raymond Neron. Nandiyan po si Aida Sinsuat. Hi to Martel T, Mary Ann Carbon, Rose B. Nandiyan po si Alexander Otrera, Joe Ricafort, Nestimar Laksao Maniklang, Apple Nash, and hi to Othello Lim Diesto. Okay, so mga kababayan ko, pag-usapan na po natin si Harry Roque. Kasi alam niyo po, during po sa operation ng gobyerno natin, ng ahensya natin, doon po sa Purak, Pampanga, Makabayan, yung Pugo Hub, which is yung Lucky South 99. During po sa kanilang investigation, paghaluhog ng Makabayan, may nakita kasi doon na mga document at napapatunay na ito pa lang si Roque, ito po si Harry Roque, ay siya po dito ay abogado ng taga Pugo, Makabayan. Abogado siya na may-ari po ng building na inupahan po ng Pugo. So for more details, let's watch this. Sa pagpapatuloy ng search operation sa Porac Pogo Hub, tumambad sa mga otoridad ang ilang dokumentong inisyur raw ng Malacanang noong nakaraang administrasyon. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong mga dokumento ang nakita? Cheryl, ilang appointment papers nga mula sa Malacanang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid ng Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson Harry Roque sa iba pang dokumentong nakita na may pangalan at lagda nito. Agad na sinuyod ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabing gusali sa loob ng iligal na Lucky South 99 Pogo Hub dito sa Porac, Pampanga. Agad tumambad sa mga operatiba ang mga nagkalat na gamit, mga computer server at iba pang communication devices. Agaw atensyon din ang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 sa Whirlwind Incorporated, ang real estate na may-ari ng mga gusaling pinaparentahan sa Pogo Hub. February 17 nang iginawad ang pagkilala sa Whirlwind dahil daw sa generous donations at suporta nito sa PNP HPG Unit 3. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan siguro. Of course, with the coordination na gagawin natin with the concerned agency. Aalamin din ng PAOK kung may koneksyon sa illegal Pogo Hub ang ilang opisyal at ahensya ng gobyerno. Hininga namin ng komento ang PNP HPG Unit 3 pero wala pang sagot. Kahapon, may mga mahahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na permado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ang dokumento sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad na isasama ni Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad noong 2023 o isang taon matapos ang kanyang termino. Sa panayam sa media, kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. Matagal ko na pong empleyado yan, no? Pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Well, ang tingin ko po kasi nag-aaral sa somewhere dyan sa Clark, no? Baka nakitira po siguro dyan. Wala raw alam si Roque kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub. Si Roque rin ang kasalukuyang abogado ng kumpanyang Whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa. Agad niyang nilinaw na walang kinalaman ng kumpanya sa operasyon ng Pogo Hub. Well, ako po ay dahil paupahan naman ang negosyo ng aking kliyente na Whirlwind, palagi ko pong sinasabi na siguraduhin yung walang illegal nangyayari dyan. At siguraduhin nyo na kapag hindi lisensyado ang inyong lessee, huwag kayong papayag. Isa sa ilalim ng PAOK sa pagsusuri ang mga nakuhang papeles. Yun nga yung nakakapagtaka. Bakit nandito yung mga documents na yun? Check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan. Kung yan ay totoong galing nga talaga doon sa isang government agency. At alamin natin kung bakit nandito, ano?
Okay, nagpalusot na si Roque mga kababayan. Di ba? Unti-unti dito naglabasan ang mga bawal na makabayan. Noon pa man, di ba, nung una pa lang pumutok yung Pogo makabayan. At saka pinakita ko sa inyo dito yung video ni Roque na ang Pogo kasi ay nakakabenepisyo dito sila si Digong makabayan. Kasi nga di ba mismo po si Roque nagsabi na ang Pogo nagbibigay dito po ng resource fund pera doon po kay Digong makabayan. So dito po naglabasan na ito pong mga grupo po ni Digong, mga DDS, kasabwat sa Pogo. Kaya pala, mayroong sinabi po yung taga-PAOK noon na meron silang sasabihin dito na nakakagulat daw kasi nga meron pong mga officials noon ng previous administration na kasangkot dito sa Pogo mga kababayan. Pero alam naman natin yan kasi nga isa po dito sa nanawagan noon at mismong sinabi rin po yan ni Digong mga kababayan. Siya po yung nangunguna dito na dapat daw illegalize itong Pogo. Doon pa nga lang, di ba, sa vlog po ni Banat Bay Makahabayan, nanawagan sila na illegal itong Pogo. At marami nga mga Muslim, mga DDS nga yung nakapurbado Makahabayan na gawing legal po yung Pogo. Pero ngayon, nalaman rin po natin at unti-unti na naglabasan dito, kasabwat ang mga gonggong. Di ba? Wala talagang usok na makungkong Makahabayan. Kung merong usok, merong apo yan, di ba? So, Roque, ako na. Alam nyo, kapag ganyan makahabay, napansin ba natin, kapag meron pong lalabas ito ng mga bagong balita at masangkot ito yung mga DDS, mas lalo silang mag-ingay makahabayan. Di ba? Mas lalo sila itong magpalabas ito ng mga fake news, mas lalo silang magpalabas ito ng mga vlog nila ng mga iibang mga issue naman kasi gusto lang i-divert ng makahabayan para po makalimutan po sa mga netizen o sa mga taong bayan. Sa doon po sa nakikita po sa balita makahabayan. Pero dito, napalusot po itong si Roque. Pero at least talaga na unti-unti nang nalaman makahabayan. So, good job po dito sa gobyerno natin, good job po sa PAOK. So, alam niyo ba makahabayan, una kong nakita, yung nag-post na yan, doon po sa For the First Couple. Kasi nga, before ko nakita yung balita na yon, naglabas pala ng post, itong For the First Couple, sabi dito, lawyer pala nung company na nagpapaupa sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Pampanga si Roque. Tapos meron ka ng makahabayan. So syempre, nung nag-post po yung For the First Couple po na Facebook page, abay kinuhi kagad yan ng mga DDS. Sabi lang, hindi daw totoo makahabayan. Edited lang daw yun. Kasi nga wala pang inilabas po na video yung taga-PAOK. Ngayon, nalaman nila na totoo pala at kumpirmado po na abogado itong si Roque, iba naman po kanang palusot makahabayan. Legal daw. Kung talaga Kasi kapag hindi pa malaman dito ang totoo makahabayan, palusot ka ganyan Hindi daw totoo, AI lang, edited lang, paninira lang kay Roque. Pero at least na nagsabi ito ng totoo at umaman po itong si Roque makahabayan. So anyways, i-share po natin, nandyan po si Beth Modisto, Alicia Leak, Jamezo LV, hi to Gemma Sampelo Camarines, Caroline Campos, Ligaya Junio, nandyan po si Victor Robin, Rosalie Cartera, Marilo Binarik, and hi to Jess Tobtob from Calamba, Laguna. Okay, so ipakita ko sa inyo yung balita makahabayan, kasi nga ito po yung awareness sa lahat, budol alert makahabayan. So, doon po sa ating mga kababayan po, mga viewers na gusto pong magpa-anol makahabayan, dapat careful tayo kung sino po yung ating lalapitan para hindi po kayo mabudol makahabayan. And also, sa balita po ito, nasangkot ito ang pangalan po ni Wamos kasi nga meron pong netizen na isang lagi pong sumasali doon po sa mga papremyo po ni Wamos makahabayan. Pero siya po ay nabudol. For more details, let's watch this. Nabudol ng pekeng annulment ang isang babae matapos magpaproseso sa isang pekeng abogado. Pangako sa kanya nito, ilang buwan lang ay annulled na ang kanyang kasal. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawit. Nagpa-annul si Terry sa kanyang asawa matapos ang 8 taong pagsasama. Noong 2019, sinimulan nila ang proseso ng annulment. Kinuha ni Terry ang isang nagpakilalang attorney Roda Antonio bilang kanyang abogado. Ang sabi sa kanya, hindi niya kailangang humarap sa korte. Ang kailangan lang, pera. Wala pang 1 taon, ibinigay na ng abogado ang annulment papers kay Terry. Pero napag-alaman ni Terry na hindi tunay na abogado ang nakuha nila. Kaya ang annulment papers na hawak nila, peke rin. Nakuha niya kaagad yung loob ko kasi makwento siya, marami na daw siyang napaanal, mabilis lang daw, it only takes 4 to 6 months, meron ng finality.
Masugid na follower ng sikat na content creator na si Wamos Cruz si Ate Edeline. Madalas siyang sumali sa mga paraffol ng mga influencer tulad ni Wamos. Namimigay kasi siya ng gadgets, grocery at cash. Para sure win, nag-follow si Ate Edeline sa iba't ibang account ni Wamos na mukha raw legit. Hanggang sa chinat siya ng isang nagpakilalang admin ni Wamos. Ibinigay niya rito ang number sa kanyang e-wallet account. Makalipas ang ilang araw, tumawag ang nagpapakilalang admin para sabihing nanalo si Edeline. Ang kailangan lang ibigay niya ang laman ng GCash at babayaran siya ng 10 beses na mas malaki sa ibinigay niya. Dahil kailangan niya ng pera, binigay niya ang one-time pin ng e-wallet account. Nalimas ng mambubudol ang 10,000 piso ni Ate Edeline. Para sa iba, maliit lang yung 10,000 o 900. Para sa isang magulang na katulad ko, nagsisikap lumalaban ng patas, napakalaking bagay po yan. Kasi sa totoo lang, sa realidad natin, kahit 5 bulag di ka makakahingi. So, ingat-ingat kasi doon po sa mga offer na mga tugod to bitro makabayan. Diyan kasi napansin ko lang diyan po sa mga influencers po ng mga sikat-sikat, mahilig sila sa mga ganyan makabayan, yung magpa-premyo, ang laki ng premyo, pero marami pong mabudol. So, careful tayo dyan, okay? So, siyempre, i-shout out po natin si Krisya, kasama natin si Krisya. Shout out daw sa kanyang pamilya, Pancho, dyan sa Los Angeles. Hi to Evelyn Garcia. Hi to Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan. Hi to Eva Narita from Chiba, Japan. Kasama rin po natin si John Wick, Merjane Tan, biyahe ni EJTV from South Korea. Nandiyan po si Benji Somailo. At saka shout out daw sa kanyang wife from Bacoor, Cavite. Hi to Ashen Enge Mentisa. I-shout out po natin si Shannon Reyes from Muntinlupa City. Shout out sa kanyang mga anak na nasa Edmonton at Calgary, Canada. Okay. So anyways, any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan po ating manakalap ng balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Ama sa langit, ipinagdarasal ko po ngayong araw ang aking pamilya. Sana po ay madalas na lumapit sa iyo ang aking pamilya upang sambahin ka at mapalapit sa iyo. Naway sundin po namin ang iyong mga turo at luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming buhay. Naway huwag pong hayaang sakupin ng takot at kalungkutan ang aming mga puso kapag dumating ang mga problema at karamdaman sa aking pamilya. Sa halip po, bigyan mo po kami ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga ito. O Panginoon, bantayan mo po ang aking pamilya. Pangunahan ang kanilang buhay at samahan sila. Idinadalangin ko po ito sa pangalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.